Okay, so good morning, grade 5 Kamya. So welcome to our AP class. Okay, so ano ba yung mga paksa na tatalakay natin ngayong araw? So isa-isahin po natin. So una is yung pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino. And then pangalawa, yung mga gawi at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Okay, so ano yung layunin natin ngayong araw? So natutukoy ang pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino. Pangalawa, nasusuri ang sistemang politikal ng mga sinaunang Pilipino. Napaghahambing ang tradisyon ng mga sinaunang Pilipino ukol sa panliligaw, kasal, at paglilibing noon at ngayon. And lastly, nasusuri ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Okay. So, ito yung una po, yung mga sinaunang pananampalataya ng mga Pilipino. So, dati po, ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa mga Diyos at Diyosa. At ito po yung mga pinaniniwalaan nila. Una ay si Bathala, na itinuturing nilang pinakamakapangyarihang Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundo. So, ito po yung paglalarawan nila kay Bathala. And then next naman po, yung tinatawag nilang Diyos ng Karagatan na si Amanicable. Ayan. Then next po, si Idi Yanale, Diyos ng manggagawa at kabutihang loob. So siya yung Diyos na hinihinga ng tulong ng mga sinaunang Pilipino kung meron silang gustong gawin or mga bagay na kailangan i-accomplish. Okay, so siya po yun. And then next naman po si Sidapa na Diyos ng kamatayan. Ayan, and si Dimanga na Diyos ng masaganang ani. Okay. Next. So, sa pananampalataya po ng mga Pilipino, bukod sa naniniwala sila sa mga Diyos at Diyosa, meron pong tinatawag na animismo. So, yung animismo, ito po yung pagsamba sa mga espiritong naninirahan sa puno, halaman, bundok, kuweba, at iba pang bagay sa kapaligiran. So, ibig sabihin, bawat ng mga may buhay na nasa kapaligiran ay sinasamba ng ating mga ninuno. At ang tawag po natin sa ganitong paniniwala or ganitong pagsamba is animism or animismo. So halimbawa, may nakita silang puno, sinasamba nila yon. Ang pagsikat ng araw, sinasamba nila. Ang mga kuweba, ang mga bundok, sinasamba nila. Kasi naniniwala sila na merong isang espiritong nananahan doon. At naniniwala sila na yung espiritu na yon is yung tumutulong para magkaroon sila ng masaganang pamumuhay. Okay? So, ginagawa ng mga sinaunang Pilipino ng rebulto o anito ang mga espiritu na kumakatawan dito. So, di ba meron kayo mga nakikitang anito, yung mga nakaupo na nakalilok sa kahoy. So, ganun yung itsura ng anito. And then, ang mga babaylan o katalona ang nangunguna sa seremonyang tinatawag na pandot, kung saan ang pandot po, ito po yung seremonya ng pag-aalay ng mga bulaklak, prutas at hayop sa mga rebulto or anito. So, di ba kung mapapansin niyo, parang ngayon lang yan sa kasalukuyan, di ba? Pagaya kapag mayroong pista ng mga santo, di ba, halimbawa, pagka pista ng Flores de Mayo, ganyan, nag-aalay ng roses, di ba, kay Mama Mary. So, parang ganoon po yung konsepto ng pandot. At ang nangunguna po sa ganong seremonya, kung ngayong panahon po, mga pari, dati po, ang nangunguna doon is yung tinatawag nilang mga babaylan or katalona. So, pag sinabi nating babaylan or katalona, ito yung mga paring babae or paring lalaki. So, bakit po paring babae o paring lalaki? Kasi po, ang ginagawa po dyan, nagdadamit po ng pangbabae yung mga lalaki dahil dati po mataas ang pagtingin ng lipunan sa kababaihan. Okay? So, ito po yung itsura nila. Ayan, ganyan po yung paglalarawan sa kanila. Okay, next.
naniniwala ang ating mga ninuno na may buhay sa kabilang daigdig. So, naniniwala sila na kapag ka namatay ka dito, meron ka pa rin buhay sa kabilang daigdig or naniniwala sila sa kabilang buhay. Okay, so sa paanong paraan kaya napatunayan na naniniwala sila sa kabilang buhay? So, ito po ay dahil sa tinatawag na manungguljar, which is, yung manungguljar po, kung makikita ninyo sa larawan, merong isang taong nasa unahan, at meron po yung isa parang nagsasagwan. So, ito po imahe na ito po yung nagre-represent sa namatay na tao at ito po yung maghahatid sa kanya sa kabilang buhay. So, di ba sabi nga dito, ang manungguljar ay may dalawang figura kung saan ito ay indikasyon ng paghahatid ng diwata sa kaluluwa sa kabilang buhay sa ilalim ng dagat. Okay? So, ayun po yung patunay na naniniwala ang ating mga ninuno sa kabilang buhay. Okay, so yung manungguljar, makikita nyo yan sa National Museum. Okay, next. Tignan naman natin kung ano ba yung sistema ng paglilibing ng mga sinaunang Pilipino or ng ating mga ninuno. Okay, ang mga ninuno natin ay naniniwala sa kabilang buhay, which is kanina nasabi na po. So, ang namatay ay inililibing sa tabi ng bahay. Kapag ordinaryong mamamayan ang namatay, inililibing po ito sa katabi lamang ng bahay nila. Pero di ba ngayon hindi na nililibing sa katabi ng bahay? So, meron ng place kung saan doon namamalagi yung mga namatay natin na kamag-anak, which is sa sementeryo. Okay, pero po kung isang pinuno yung namatay, meron po silang sinusunod na process. So, inilalagay nila yon sa ilalim ng balkonahe at ipinagluluksa nila ng 4 na araw. So, merong tawag dito, may pagbuburol na nagaganap. And then, sa bandang huli ay ihihiga siya sa isang bangka na nagsisilbing ataol at ilalagay na siya sa ilalim ng balkonahe. Okay. So, meron talaga yung mga bahay dati, nakadesign talaga yun na merong balkonahe, sa ilalim nun, pwedeng paglibingan. Okay? So, ito po yung itsura kapag ilalagay na siya sa isang bangka na nagsisilbing ataol. Okay, next. Ito nga pala, mga anak, dagdag kaalaman lamang. So, itong larawan po ito, itong pangalawang larawan na ito is yung mga hanging coffins or yung mga nakasabit na ataol sa Sagada na matatagpuan sa Mountain Province. So, bakit ko ba siya isinama? Kasi po, part siya ng kultura ng ating mga sinaunang or ng mga sinaunang Pilipino ng ating mga ninuno. Kasi naniniwala sila na kapag mas mataas mong inilagay ang isang ataol sa mga cliffs, sa mga mountain cliffs, okay? Kapag mas mataas yung pinaglagyan mo sa ataol, naniniwala sila na mas mataas yung chance na makapunta siya sa langit. So, ayun yung paniniwala nila. So, pag pumunta ka sa Sagada, maraming hanging cliffs yung makikita mo doon. Okay? Next, tignan naman natin kung ano ba ang sistema or paano ba maligaw ang mga kalalakihan dati. Okay, so first, naninilbihan ng lalaki upang makuha ang loob ng magulang ng babaeng kanyang iniibig. So, dati pala, ang unang nililigawan ng isang lalaki is yung parents or yung magulang ng babaeng gusto niya. Pero kasi ngayon, di ba, parang mas nauuna ng ligawan yung babae kaysa doon sa magulang. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag sinagot na, saka pinapakilala sa magulang. Pero dati po, hindi ganun ang sistema. Kailangan, ang ligawan muna ng lalaki is yung parents, bago yung babaeng kanyang iniibig. Okay? So, next. Nagpapakita siya ng dedikasyon at tiyaga sa pamilya ng babaeng kanyang nililigawan. So, ibig sabihin, kailangan makuha niya muna yung loob ng parents na nililigawan niya. Okay? Para magkaroon siya ng good points. Okay? So, sa paanong paraan? So, nang haharana. Okay? May uso pa ba ngayon yung harana, no? Hindi ko lang alam kung may gumagawa pa ba nito.
And then, syempre yung pagsisibak ng kahoy. Kasi dati, wala pa namang gasol, wala pang kalan. So, ang way ng pagluluto is paggamit ng kahoy. So, gumagamit ng panggatong. Okay, next. Syempre, kapag napasagot na ng lalaki ang isang babae, diretso na ito sa pamamanhikan. Okay? So, sa oras na mapasagot ng lalaki kanyang nililigawan, ay namamanhikan na ito. So, ano ba yung pamamanhikan? So, maghaharap yung pamilya ng dalawang panig, yung family ng babae at ng lalaki, pag-uusapan nila yung magaganap na kasalan. So, syempre, ang mas nasusunod dito is yung babae. Okay? So, syempre sila yung niligawan. So, kailangan sila yung nasusunod. Or pwede naman po na pareha sila ng side na kukunin kung ano yung gusto ng pamilya ng lalaki at kung ano rin yung gusto ng pamilya ng babae. So, nakwento sa akin ng mama ko na sa pamamanhikan daw, parang meron pang nagaganap na pagtula or tinatanong pa talaga paulit-ulit yung lalaki kung talaga bang sigurado siya, mahal niya ba talaga yung babae. Okay? Then next, yan po. Ito po yung larawan na nakita ko. Okay? Next. Syempre, kapag ka namanhika na, syempre kasunod na niyan ang kasalan. Okay, so, naibang paraan ng pagkakasal noon at ngayon. So, sa paanong paraan ba siya naiiba? So, dati kasi, wala namang mga prenup, okay, dahil hindi pa ganun ka-high-tech ang technology. At dati sumasakay lang sila sa kalabaw para pumunta ng simbahan. Pero ngayon naman, may mga gumagawa pa rin naman ngayon ng ganun, okay? So, ang lalaki ay nagkakaloob ng bigay kaya or yung tinatawag na dowry sa pamilya ng babae. So, hindi ko lang alam ngayon kung uso pa ba yung pagbibigay ng bigay kaya sa pamilya ng babae. Kasi 'di ba usually ngayon, parang hindi na gaano napapahalagahan ang pagkakasal dahil nagsasama na ang babae at lalaki. Pero syempre mali yun. Kailangan muna ng basbas ng pari or basbas ng nakakatanda bago magsama ang isang babae at isang lalaki. So, ganito lang po kasimple dati ang pagkakasal. So, kung makikita nyo, no, hindi gaano madagarbo. Okay? So, next, talakayin naman natin yung sistema ng pamahalaan ng sinaunang Pilipino. So, una is yung barangay. Ito ang tawag sa sinaunang uri ng pamahalaan ng mga Pilipino. So, yung barangay ay pinamumunuan ng datu. So, ano ba yung katungkulan ng datu? So, siya yung nagsisilbing tagapamahala sa kanyang nasasakupan. Okay? So, siya yung nagpapatupad ng mga batas, siya yung nagre-resolve ng mga problema, siya yung tagapamagitan. And then next naman yung tinatawag na sultanato, which is ang sultanato, ito po yung pamahalaan na dinala or ipinakilala sa atin ng mga Muslim. Okay? So, ito naman ay pinamumunuan ng mga sultan or ng sultan. Ayan.